Pinunit ang ultrasound ng kanyang sanggol, inanod sa sariling mga luha. Habang humahalakhak ang mapagmataas na biyenan, kasama ang ahas na kerida, tinabig ng duwag na asawa ang kanyang kamay upang saluhin ang nagkukunwaring ina. Sobra na, tinanggal niya ang singsing at niapakan ito ng mariin. Mabuti pang mag-isang ina kaysa maging alipin sa impyernong ito. Ang paglayas kaya niya ang magiging simula ng walang hanggang sumpa para sa kanila. Huwag mong dungisan ang altar ng pamilyang ito ng marumi mong kamay, Isabela. Baka mantsahan ng kahirapan mo ang gintong ribultong iyan. Ang boses ni Senyora Beatriz ay parang isang malamig na hanging humahampas sa balat, tumatagos hanggang sa buto. Sa loob ng marangyang mansyon sa gitna ng Forbes Park, ang bawat sulok ay tila isang matalas na mata na laging nakamasid at handang humusga. Si Isabela na noon ay maingat na nagpupunas sa paanan ng estatwa ng Santo Niño ay napatigil. Ang basahang hawak niya ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad, sapat na upang maramdaman niya ang bawat kalyo sa kanyang daliri, ang mga bakas ng pagtatrabaho sa bukid, bago pa siya dinala ni Rafael sa mundong ito na puno ng kristal ngunit wala namang init. Ito ang kanyang umaga araw-araw. Ang bawat pagdasal niya para sa katahimikan ng kanilang pagsasama ni Rafael ay tinatapatan ng matalim na salita ng kanyang biyenan. Kanina pa siya gising bago pa sumikat ang araw upang tiyaking malinis ang bawat gamit sa bahay dahil alam niyang hahanap at hahanap ng mali ang matanda. Ang pag-ibig niya para sa asawa ang nagsisilbing tanging pisi na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang bumitaw at bumalik na lamang sa payak na buhay sa lalawigan. Narinig niya ang banayad na pagkalansing ng mga mamahaling alahas na nagmumula sa hagdanan. Alam niya ang tunog na iyon. Hindi iyon galing sa isang katulong. Ang amoy ng mamahaling pabango ay unti-unting lumalason sa hangin ng salas. Pumasok si Clara, ang anak ng isang malaking negosyante na laging bukambibig ng kanyang biyenan. Suot ni Clara ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, isang bagay na kailanman ay hindi magkakaroon si Isabela. "Isabel, darling, you missed a spot." Wika ni Clara na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Itinuro nito ang isang maliit na dumi sa gilid ng marmol na lamesa. Lumapit si Senyora Beatriz kay Clara at sa isang iglap ang mukha ng matanda na kanina ay parang bato ay naging malambot at puno ng pagmamahal. Inabot ng matanda ang isang maliit na kahon na pilus. "Clara, iha, ito ang heirloom necklace ng mga pamilya natin. Gusto ko ikaw ang magsuot nito sa gala night. Bagay na bagay ito sa leeg mo kaysa naman sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na ginto." Tila may bumara sa lalamunan ni Isabela. Ang kwintas na yon ang siyang ipinangako ni Rafael sa kanya noong gabi ng kanilang kasal, ang simbolo ng pagtanggap ng pamilya. Ngunit ngayon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang simbolo ng kanyang pagkatao bilang asawa ay ipinamimigay sa iba. Nanikip ang kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang tadyang masakit at nakakapanghina. "Ma, I'm home." Ang tinig ni Rafael ay bumasag sa tensyon ng silid. Mabilis na tumakbo ang mga mata ni Isabela. Sa pintuan naghahanap ng kakampi, naghahanap ng isang mainit na yakap na magsasabing lahat ay magiging maayos din. Ngunit bago pa man niya malapitan ng asawa, mabilis na humawak si Senyora Beatriz sa kanyang dibdib. Ang matanda ay nagsimulang humingal ng malalim, ang kanyang katawan ay tila nanghihina at dahan-dahang napasandal sa sofa. "Rafael, ang puso ko, parang may nakadagan na napakabigat." Ang paos na tinig ng matanda ay puno ng dramatikong pait. Agad na binitiwan ni Rafael ang kanyang bag at tumakbo patungo sa ina. Ang mukha nito ay puno ng takot at pag-aalala. Nakalimutan niya ang presensya ng asawa na nakatayo lamang sa gilid, hawak pa rin ang basahang marumi. Nang dumaan ang gabi sa loob ng kanilang madilim na silid,
Sinubukan ni Isabela na basagin ang katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang maliit na ibon na takot sa bagyo. Rafael, kailan ba tayo magkakaroon ng sariling bahay? Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang lunukin ang mga salita ni Mama. Hinarap siya ni Rafael, ngunit walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang pagod na nakakamatay ng pag-asa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Isabela, ang init ng kanyang balat ay tila isang pansamantalang lunas sa namamanhid na pakiramdam ng babae. Isabel, please. Alam mong kailangan ako ni Mama. Matanda na siya, may sakit sa puso. Utang ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako ngayon. Isang pakiusap lang, honey. Ngin mo muna siya para sa akin. Gawin mo ito para sa atin. Binitiwan ni Isabela ang kamay ng asawa. Ang mga salitang iyon ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Para sa asawa, ang kanyang pagtitiis ay isang obligasyon, isang sakripisyo na dapat niyang ibigay ng walang reklamo. Hindi ba sapat ang pagmamahal upang magkaroon siya ng boses? Hindi ba sapat ang kanyang pagiging asawa upang protektahan siya mula sa mga latay ng salita? Pumasok si Isabela sa banyo at marahang isinara ang pinto. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa gripo, isang paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng kanyang mga huling sandali ng pagtitiis. Kinuha niya ang isang maliit na puting plastik mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang resulta. 2 pulang guhit. Napaupo si Isabela sa sahig ng banyo, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Wala siyang mailabas na tunog, ngunit ang kanyang buong katawan ay yumayanig sa hagulgol na pilit niyang ikinukubli sa loob ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan, kung saan may isang munting himala na nagsisimulang mabuo. Isang buhay na darating sa mundong punong-puno ng tinik. Ang saya na dapat sana ay nararamdaman niya ay agad na nilamon ng isang nakapanghihilakbot na tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Sa loob ng bahay na ito, kung saan ang kanyang sariling asawa ay hindi siya kayang ipagtanggol, paano niya mapoprotektahan ang isang batang wala pang kalaban-laban mula sa lupit ng isang lola na itinuturing siyang basura? Bakit sa tuwing may magandang nangyayari sa akin, kailangan kong matakot sa halip na maging masaya? Bakit ang regalong ito mula sa langit ay parang isang mabigat na pasanin na kailangan kong itago sa dilim? Ang mga katanungang ito ay tila mga tinik na nakabaon sa lalamunan ni Isabela habang naglalakad siya sa ilalim ng matirik na araw patungo sa isang maliit at lumang klinika sa labas ng Forbes Park. Hindi niya magawang pumunta sa ospital na pag-aari ng mga kaibigan ng kanyang biyenan dahil alam niyang sa isang iglap lang ay makakarating ang balita kay Senyora Beatriz. Hawak niya ang kanyang maliit na pitaka kung saan nakatago ang ilang perang itinabi niya mula sa kanyang kakarampot na allowance, sapat na para sa isang ultrasound. Sa loob ng klinika, ang amoy ng alkohol at lumang papel ay bumabalot sa bawat sulok. Habang nakahiga sa malamig na higaan, naramdaman ni Isabela ang malamig na gel na inilagay sa kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit na monitor sa gilid. Doon sa gitna ng malabong itim at puting imahe, nakita niya ang isang maliit na anino na tumitibok. Ang bawat kislap ng liwanag sa screen ay tila isang mabilis na pagkampay ng pakpak ng isang maliit na ibon. Ang tunog ng buhay na nagmumula sa makina ay lumikha ng isang mabilis at ritmikong daloy na pumuno sa buong silid na tila isang martsa ng tagumpay sa gitna ng isang digmaan. Congratulations, Mrs. Ilustre! Napakalakas ng tibok ng puso ng baby mo, ang wika ng doktor na may kasamang matamis ng ngiti. Ngunit imbes na ngumiti pabalik, naramdaman ni Isabela ang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang manipis na papel ng ultrasound
Ang bawat linya nito ay tila isang sagradong kasunduan sa pagitan niya at ng kanyang anak. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ng mabigat na katahimikan ng bahay. Ngunit sa kusina, natagpuan niya si Manang Rosa na abala sa paghahanda ng hapunan. Ang matandang bunoy ay tila may radar pagdating sa nararamdaman ni Isabela. Napansin agad nito ang panginginig ng mga kamay ng dalaga at ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isabela, iha, may itinatago ka ba? Ang marahang tanong ni Manang Rosa habang inilalagay ang mainit na soup sa mangkok. Hindi nakasagot si Isabela. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilabas ang papel ng ultrasound mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda. Ang mga mata ni Manang Rosa ay nanlaki at pagkatapos ay agad itong napalitan ng takot. Mabilis niyang hinila si Isabela sa isang sulok kung saan walang makakarinig. Diyos ko, iha, magandang balita ito, pero kailangan mong mag-ingat. Ang bulong ni Manang Rosa, ang boses nito ay puno ng babala. Huwag mo munang sasabihin sa senyora. Alam mo kung gaano kahigpit ang kapit niya kay Rafael. Ituturing niyang banta ang batang iyan sa kapangyarihan niya sa anak niya. Itago mo muna ito hanggat kaya mo. Ang babalang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Isabela. Paano niya itatago ang pinakamalaking kagalakan ng kanyang buhay? Nang dumating si Rafael, kinagabihan ng mukha nito ay puno ng pagod. Gustong-gusto ni Isabela na tumakbo patungo sa kanya, ipakita ang larawan at sabihing magiging ama na siya. Ngunit bago pa man niya mabuka ang kanyang bibig, tumunog ang intercom mula sa kwarto ni Senyora Beatriz. Ang boses ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa buong bahay, nag-uutos na dalhan siya ng tsaa at masahe dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Honey, wait lang ha. I just need to check on mom. Mabilis lang ito, promise. Ang wika ni Rafael sabay halik sa noo ni Isabela. Pinanood ni Isabela ang asawa habang papaakyat ito sa hagdanan. Ang bawat hakbang nito ay tila paglayo sa kanilang dalawa ng kanilang anak. Naiwan siyang nakatayo sa salas yakap ang sariling katawan. Sa kabilang dako, habang ang lahat ay abala, pumasok si Clara sa bahay ng walang pasabi. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng pag-aari. Nakita niya si Isabela na tila may iniingatan sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang mapanuring na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isabel, you look pale. Are you hiding something from us? O baka naman gumagawa ka na naman ng eksena para makuha ang atensyon ni Rafael? Ang mapang-asar na tanong ni Clara habang lumalapit. Hindi sumagot si Isabela at mabilis na tumalikod, ngunit hindi niya napansin na sa kanyang pagmamadali ay may isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang apron. Dahan-dahang yumuko si Clara at kinuha ang papel na nalaglag. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang nakasulat sa itaas, Obgyn Clinic, Ultrasound Result. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pangungutya ay biglang naging malamig at puno ng puot. Hinawakan niya ang papel nang mahigpit, halos magusot ito sa kanyang palad. So ito pala ang alas mo, Isabela. Ang bulong ni Clara sa sarili, ang kanyang tinig, ay parang isang ahas na naglalabas ng NOC doc. Well, let's see kung hanggang saan aabot ang tibay ng loob mo kapag nalaman ito ni Senyora Beatriz. Sa itaas narinig ang malakas na pagtawa ni Senyora Beatriz, kasama si Rafael, isang tunog ng kagalakan na tila walang puwang para sa isang tulad ni Isabela. Sa ibaba nakatayo si Isabela sa madilim na pasilyo, hindi pa alam na ang kanyang pinakaiingatang lihim ay nasa kamay na ng kanyang pinakamortal na kaaway. Pinagnanakawan mo ang pamilyang ito, Isabela. Akala mo ba ay hindi ko malalaman na nagpapadala ka ng pera sa probinsya niyo gamit ang kaba ng anak ko? Ang tinig ni Senyora Beatriz ay parang isang hagupit ng latigo
Sa gitna ng hapagkainan, itinapon niya ang isang makapal na sobre sa harap ni Isabela. Ang mga dokumentong nasa loob nito ay nagliparan sa ibabaw ng marangyang tablecloth na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Si Clara na nakaupo sa tabi ng matanda ay marahang humigop ng kanyang wine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng mundo ni Isabela. Napatingin si Isabela kay Rafael, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng pagtitiwala. Ngunit ang asawa niya ay nakayuko lamang, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kubyertos hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Rafael ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa puso ni Isabela. Hindi totoo yan, Rafael. Alam mong wala akong kinuha kahit isang sentimo. Gawa-gawa lang ito ni Clara. Ang panginginig na wika ni Isabela, ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salitang lumalabas ay nagdudulot ng hapdi. Enough with the lies, Isabela. Ang sigaw ni Senyora Beatriz. Ang matanda ay tumayo, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. You are just a gold digger who trapped my son into this marriage. At ngayon, nag-iimbento ka pa ng kwento para lang manatili sa bahay na ito. Sa gitna ng desperasyon na ramdaman ni Isabela, ang munting pintig sa loob ng kanyang tiyan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapait na tapang. Hindi na niya kayang manahimik. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel ng ultrasound mula sa kanyang bulsa, ang huling sandata na inaasahan niyang magliligtas sa kanya mula sa impyernong ito. Hindi ako nagsisinungaling. Buntis ako, Rafael. Magkakaroon na tayo ng anak. Ang bulong ni Isabela, sapat na upang marinig ng lahat. Inilatag niya ang papel sa lamesa. Ang larawan ng kanilang sanggol ay tila isang munting liwanag sa madilim na silid. Ngunit ang liwanag na iyon ay agad na pinatay ni Senyora Beatriz. Isang malakas na tawa na puno ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ng matanda. Anak ko, baka naman isang paraan pa. Para siguruhin ang mana mo, hindi ako naniniwala sa papel na yan. Baka sa rekto mo lang ipinagawa iyan para lokohin kami. Bago pa man makapagsalita si Isabela, mabilis na dinampot ni Senyora Beatriz ang papel. Sa isang marahas na galaw, hinati ng matanda ang manipis na dokumento. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hibla ng hibla na naghihiwalay ay tila ang mismong pangarap ni Isabela na winawasak ng walang awa. Hindi tumigil ang matanda hanggang sa ang larawan ng sanggol ay naging maliliit na pira-pirasong basura. Isang malakas na pagtapon ang ginawa niya at ang mga piraso ay bumagsak sa sahig, humalo sa dumi at alikabok sa ilalim ng lamesa. No! Ang hiyaw ni Isabela na tila isang hayop na nasugatan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagapang upang pulutin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pangarap. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga punit na papel, dahan-dahang binubura ang malabong imahe ng kanyang anak. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang napahawak si Senyora Beatriz sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaralgal, ang kanyang mukha ay namutla, at dahan-dahan siyang natumba patungo sa sofa. Rafael, ang puso ko, hindi ako makahinga. Ma'am! Ang sigaw ni Rafael ay puno ng lagim. Sa isang iglap, tinabig ni Rafael ang kamay ni Isabela, na noon ay pilit na umaabot sa kanya para sa tulong. Binaliwala niya ang kanyang asawa na nakasubsob sa sahig at nagkakandara pa sa pag-iyak. Binuhat ni Rafael ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa matanda, tila hindi nakikita ang pira-pirasong buhay na naiwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Naiwan si Isabela sa gitna ng marangyang silid, napapalibutan ng mga pader na tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang katahimikang naiwan ay mas masakit pa
kaysa sa anumang sigaw. Pinulot niya ang huling pira-piraso ng ultrasound, ang bahagi kung saan naroon ang maliit na pintig. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Nang hating gabi na at ang buong bahay ay balot na ng dilim, maliban sa liwanag ng kidlat na paminsan-minsang bumabasag sa langit, tumayo si Isabela sa harap ng salamin. Walang emosyon ang kanyang paningin, tanging isang malalim na katahimikan ang natira. Hawak ang isang kasangkapan, dahan-dahan niyang binawasan ang kanyang mahabang buhok. Ang mga hibla nito ay bumabagsak sa sahig, tila mga lumang alaala ng kahapon na tuluyan ng nagwakas sa gabing ito. Ang bawat gupit ay isang panata. Ang bawat pagbagsak ng buhok ay isang deklarasyon ng kanyang bagong simula at paglaya. Sa gitna ng hagupit ng bagyo sa labas, isang tanong, ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan habang nakatingin sa kanyang bagong anyo. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo? Ang katahimikan ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Isabela. Sa harap ng salamin, kung saan ang kanyang anyo ay hindi na niya halos makilala dahil sa iginupit na buhok, dahan-dahan niyang hinawakan ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang bawat paghila sa singsing na yon ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang laman, isang tanika lang, matagal nang nagpapakitid sa kanyang mundo. Nang tuluyan itong mahubad, inilapag niya ang ginto sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng isang puting papel na naglalaman ng kanyang huling pirma, ang kasunduan sa kanilang paghihiwalay. Walang naiwang bakas ng galit sa kanyang muka, tanging ang isang malamig at matibay na determinasyon na hindi na siya muling lilingon pa. Bit-bit ang isang lumang bag na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit. Bago siya ikasal, lumabas siya sa pasilyo. Doon ay naghihintay si Mana ng Rosa, ang matandang bunuoy na ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Ang bawat kulubot sa mukha ni Rosa ay tila nagpapahayag ng 1,000 paumanhin para sa kalupitang dinanas ni Isabela sa loob ng bahay na yon. Dahan-dahang iniabot ng matanda ang isang nakatupi na panyo, kung saan nakatago ang kanyang mga naipong barya mula sa maraming taon ng pagsisilbi. Iha, kunin mo ito. Hindi mo alam ang kakaharapin mo sa labas. Kailangan mo ito para sa bata. Ang panginginig na bulong ni Manang Rosa habang pilit na isinisiksik ang pera sa palad ni Isabela. Umiling si Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng lalim. Salamat, Manang, pero kailangan kong umalis nang wala kahit anong galing sa pamilyang ito. Ayaw kong may maging utang na loob pa ako sa kanila. Kahit 1 sentimo, hindi ko dadalhin. Dahan-dahan niyang ibinalik ang panyo sa matanda at sa halip ay ibinuka ang kanyang mga bisig. Isang yakap lang, Manang. Iyon lang ang kailangan ko para magkaroon ng lakas. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang babae ay magkayakap sa gitna ng madilim na mansyon, isang pagpapaalam na walang salita, ngunit punong-puno ng pag-unawa. Nang humiwalay si Isabela, tinitigan niya ang dambuhalang pintuan ng mansyon na tila isang bunganga ng halimaw na handa siyang lamunin. Binuksan niya ang pinto at ang malamig na hanging dala ng ulan ay agad na humampas sa kanyang balat, tila isang marahas na paglilinis sa lahat ng pait ng nakaraan. Bago siya tuluyang humakbang palabas, sa ulan tumigil si Isabela sa may beranda. Hinubad niya ang kanyang mamahaling sapatos, ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng pagpanggap na siya ay kabilang sa marangyang mundong ito. Iniwan niya ang mga ito sa gilid ng hagdanan, magkapares at malinis, habang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumapat sa basang simet. Naglakad siyang nakayapak patungo sa gate, ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang tiyan, tila sinasabi sa kanyang anak na hinding-hindi na sila muling sasaktan pa ng kahit sino. Sa labas ng gate, sa ilalim ng madilim na kalsada na tanging ang liwanag ng mga poste ang nagsisilbing gabay, naglakad si Isabela nang walang pag-aalinlangan.
Ngunit hindi niya napansin na sa kabilang bahagi ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagalaw, sumusunod sa kanyang bawat hakbang nang walang anumang ingay. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, tila isang anino na naghihintay ng tamang pagkakataon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Kinabukasan ng unang sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Rafael. Ang kanyang diwa ay unti-unting nagkamalay mula sa isang mabigat na panaginip. Inabot niya ang kabilang panig ng kama, umaasang mararamdaman ang init ni Isabela, ngunit tanging ang lamig ng bakanting unan ang sumalubong sa kanyang palad. Bumangon siya nang may kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang masamang balita. Pumasok siya sa banyo at doon sa ibabaw ng lababo ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang gintong singsing na ibinigay niya sa kanyang asawa ay nakahiga sa ibabaw ng isang pira-pirasong papel na ultrasound na maingat na pinagdikit-dikit gamit ang bangkeo. Sa tabi nito ay ang sulat ng diborsyo malinis at pinal. Napahawak si Rafael sa lababo, ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang katahimikan ng buong mansyon ay biglang naging isang nakakabinging ingay sa kanyang pandinig. Isang ingay na nagsasabing sa kanyang pagpili sa kanyang ina, ay tuluyan na niyang naiwan ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya. Isabela, honey, nasaan ka? Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting pasilyo ng mansyon, ngunit tanging ang sarili niyang tinig ang bumalik sa kanya, isang tuyot na echo na tila nanunuya sa kanyang pag-iisa. Binuksan niya ang bawat pinto mula sa silid-aklatan hanggang sa hardin, ngunit ang bawat kwarto ay sumalubong sa kanya ng nakabibinging katahimikan. Ang hangin sa loob ng bahay na dati ay puno ng amoy ng paboritong pabango ni Isabela ay tila naging mapait at luma. Nang bumalik siya sa kanilang silid, dahan-dahan niyang dinampot ang gintong singsing na naiwan sa ibabaw ng lababo. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang palad, tumagos sa kanyang puso na ngayon ay mabilis ang pagtibok, tila isang martilyo na walang tigil sa pagpukpok sa kanyang dibdib. Sa tabi nito, ang pira-pirasong ultrasound na pinagdikit-dikit ng bangkeo ay tila isang mantsa ng dugo sa kanyang konsensya. Ang bawat punit sa papel ay nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakataong pinili niyang manahimik habang dinudurog ang kanyang asawa. Hayaan mo siya, Rafael. Babalik din iyan kapag wala nang pambili ng pagkain. She's just being dramatic as usual. Ang malamig na tinig ni Senyora Beatriz ay nanggaling sa pintuan. Nakatayo ang matanda. Hawak ang isang tasa ng tsa. Ang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Tila ang pag-alis ng kanyang menugang ay isang maliit na insekto lamang na itaboy. Pinahiya niya tayo sa harap ni Clara. Hayaan mong maranasan niya ang hirap sa labas para matauhan siya. Hinarap ni Rafael ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang emosyong hindi pa niya nararamdaman noon, ang galit na hinaluan ng matinding pagkamuhi sa sarili. Dramatic, ma. Umalis siya. Iniwan niya ang lahat. Ang singsing ang gamit niya. Pati ang dignidad na pilit nating kinuha sa kanya. Senyora Rafael, sapat na ang pananahimik ko. Ang boses ni Manang Rosa ay hindi na isang bulong. Pumasok ang matanda sa silid, bitbit ang isang lumang karton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang inilalapag ang kahon sa harap ni Rafael. Hindi niyo ba alam? O mas pinili niyo lang na wag makita gabi-gabi? Naririnig ko si Isabela na umiiyak sa banyo habang nakabukas ang gripo para hindi niyo marinig ang kanyang paghikbi. Maraming beses na hindi siya kumakain dahil sa mga salitang ibinabato niyo sa kanya sa hapagkainan. Kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain dito sa kusina dahil nahihiya siyang humingi sa inyo.
Tila nawalan ng hangin sa baga si Rafael. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay parang isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Ano bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil bawat reklamo niya, Rafael, ang sagot mo ay magtiis ka muna. Pinatay mo ang boses niya bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig. Ang patuloy ni Manang Rosa ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang huling suot niya kagabi ay ang lumang bestida na suot niya noong unang beses mo siyang dinala rito. Wala siyang kinuha ni isang alahas, wala siyang kinuha ni isang sentimo. Umalis siyang mas mahirap pa kaysa noong dumating siya, pero dala-dala niya ang tanging bagay na hindi niyo kayang bilhin ang kanyang dangal. Napaupo si Rafael sa gilid ng kama, ang kanyang muka ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang amoy ng sabon ni Isabela sa unan ay tila isang laso na nagpapaiyak sa kanya. Kinuha niya ang isang lumang blouse ni Isabela mula sa kahon, niyakap ito ng mahigpit at doon ay kumawala ang isang mahabang hikbi, isang tunog ng pagguho ng isang lalaking huli na ang pagsisisi. Ang katahimikan sa silid ay binalot ng isang mabigat na tensyon nang biglang tumunog ang telepono ni Rafael sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng kislap ng screen sa madilim na silid ay tila isang kidlat na nagbabadya ng masamang balita. Nang sagutin niya ito, ang boses ng isang opisyal ng pulisya ay narinig sa kabilang linya. "Sir, is this Rafael Ilustre May? Nakita po kaming bag na may pangalan ni Isabela Ilustre sa isang aksidente sa bus patungong probinsya. Ang bus po ay nahulog sa bangin dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Wala pa po kaming kumpirmasyon sa mga survivors." Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Rafael, bumagsak sa makapal na karpet nang walang anumang ingay. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang bawat kulay sa paligid ay tila naglaho. Ang malamig na katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tumangay sa kanyang huling pag-asa. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ang bawat patak sa bubong ay tila isang malungkot na bilang ng mga segundong na wala mga pagkakataong hindi na muling babalik. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung ang huling alaala ba ni Isabela sa kanya ay ang kanyang pagtalikod sa gitna ng kanilang pagkakawasak. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Rafael. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ang madulas na kalsada ng probinsya, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya na nagmumula sa malayo. Hindi na hinintay ni Rafael na ganap na huminto ang kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba at tumakbo patungo sa gilid ng bangin. Binaliwala ang putik na unti-unting sumisira sa kanyang mamahaling sapatos at pantalon. Ang nayuping bakal ng bus ay nakahandusay sa ilalim ng matarik na dalisdis, isang piping saksi sa marahas na trahedyang naganap. Ang bawat paghinga ni Rafael ay may kasamang panalangin na halos hindi na lumalabas sa kanyang bibig. Nang makarating siya sa lugar kung saan inihanay ang mga biktima na natatakpan ng puting tela, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat tela na kanyang itinataas upang tignan ang mukha ng nasa ilalim nito ay tila isang hatol ng kamatayan na kanyang kinatatakutan. "Sir, kailangan niyo pong lumayo muna rito. Mapanganib pa ang lupa." Ang babala ng isang rescuer, ngunit hindi ito pinansin ni Rafael. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na bag na kulay kape, nakasabit sa isang sanga ng puno malapit sa wreckage. Iyon ang bag ni Isabela. Dinaluhong niya ito ni yakap ng mahigpit at doon ay muli siyang humikbi sa gitna ng malakas na buhos ng langit. Ngunit nang buksan niya ang bag, nakita niya ang isang maliit na botelya ng gamot para sa hilo at isang kapirasong papel. Sir, ang pasaherong may-ari ng bag na yan ay bumaba sa nakaraang bayan bago pa mangyari ang aksidente. Ang wika ng isang konduktor
na himalang nakaligtas ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa trauma. Sabi niya, masama ang pakiramdam niya at gusto niyang magpahangin. Hindi na siya muling sumakay. Ang bigat na nakadagan sa dibdib ni Rafael ay tila biglang naglaho pinalitan ng isang matinding panghihina na nagpaupo sa kanya sa gitna ng putikan. Buhay siya. Buhay si Isabela. Ang pasasalamat na nararamdaman niya ay walang katumbas, ngunit kasunod nito ay ang panibagong takot. Nasaan siya sa gitna ng malawak at madilim na probinsyang ito. Samantala, daan-daang kilometro, ang layo mula sa kaguluhan, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Sa loob ng isang maliit na tiyangge na nagsisilbi ring patahian, nakaupo si Isabela sa harap ng isang lumang makina. Ang maindayog na pag-ikot ng gulong ng makina at ang bawat pagtusok ng karayom sa tela ay tila isang meditation na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang hangin ay malayo sa amoy ng polusyon at kaplastikan ng Manila. Dito walang nakakakilala sa kanya bilang asawa ng isang ilustre. Siya ay si Isabela lamang, ang babaeng may dalang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang munting sipa na tila nagsasabing ligtas na sila. Iha, uminom ka muna ng gatas. Gabi na baka mapagod ka ng husto. Ang wika ni Aling Marta, ang may-ari ng patahian, isang matandang babae na may napakabait na mukha na hindi nag-atubiling patuluyin si Isabela nang makita siyang namumutla at naglalakad ng mag-isa sa terminal. Salamat po, Aling Marta. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa lahat ng tulong nyo. Sagot ni Isabela na may kasamang mahinhinang ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang takot na baka isang araw ay matuntun siya ng anino ng nakaraan. Sa tuwing may naririnig siyang sasakyan na dumadaan sa labas, tila naninigas ang kanyang buong katawan. Bumalik si Rafael sa kanilang mansyon sa Manila nang madaling araw ang kanyang katawan ay puno ng dumi at pagod, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising kaysa dati. Hindi siya makatulog. Sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niya ang liwanag na nagmumula sa silid kung nasaan ang mga monitor ng security cameras ng bahay. Dahan-dahan siyang pumasok at sinimulang i-play ang mga recordings mula sa gabi bago umalis si Isabela. Sa monitor nakita niya ang kanyang ina at si Clara sa garden. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na muling bumaon sa kanyang pandinig. Nilakasan niya ang volume. Narinig niya ang bawat plano, ang bawat paninirang puri, at ang katotohanan tungkol sa pekeng sakit sa puso ng kanyang ina. Nakita niya kung paano sinipa ni Clara ang pusa ni Isabela nang walang nakakakita at kung paano pinagtawanan ng dalawa ang punit-punit na ultrasound result sa basurahan. Ang bawat pixel sa screen ay nagpapakita ng tunay na demonyo sa likod ng mga mukhang akala niya ay kailangan niyang protektahan. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom niya ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa gitna ng katahimikan ng control room, tanging ang mabigat at galit na paghinga ni Rafael ang maririnig. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mukha ni Clara na noon ay may hawak na isang maliit na device, tila isang remote control, habang may sinasabi tungkol sa isang bagay na itinatago nila sa likod ng dambuhalang portrait ng pamilya. Ang dilim sa loob ng control room ay tila isang sumasakal na yakap, ngunit mas masakal ang katotohanang dahan-dahang lumalabas mula sa maliwanag na screen ng monitor. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad, nagiiwan ng maliliit na sugat na hindi man lang niya nararamdaman. Ang bawat tawa ni Clara at ang bawat malamig na utos ng kanyang ina sa recording ay tila mga lason na unti-unting dumadaloy
Sa kanyang mga ugat, pinapatay ang huling bakas ng pagtitimpi sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at naglakad patungo sa engrandeng salas kung saan ang lahat ay tila payapa at marangya. Doon ay nakita niya si Clara, komportableng nakaupo sa sofa habang tinitignan ang kanyang bagong manicure. Nang mapansin ng dalawa ang presensya ni Rafael, tumayo si Clara. Nang may malapad ng ngiti ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa pagkukunwari. Rafael, darling, you're home. Kanina pa kita hinihintay. I have some ideas for the gala next month. Ang malambing na wika ni Clara. Habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang kamay, ay nagtangkang humawak sa braso ni Rafael. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang mga daliri, marahas na hinawi ni Rafael ang kanyang kamay. Ang lamig sa mga mata ni Rafael ay tila isang pader ng yelo na nagpaurong kay Clara. Huwag mo akong mahawakan, Clara. Get out of this house ngayon din. What, Rafael, are you joking? Ano bang problema? Ang nauutal na tanong ni Clara ang kanyang muka ay biglang napalitan ng kaba. Alam ko na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat paninirang puri kay Isabela, pati ang mga ginawa niyo sa likod ko. I saw the recordings, Clara. Huwag mo nang hintaying tawagin ko ang mga gwardya para kaladkarin ka palabas. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Eksaktong lumabas si Senyora Beatriz mula sa kanyang silid, dala ang kanyang karaniwang mapagmataas na anyo. Rafael, ano itong naririnig kong pambabastos mo kay Clara? Wala ka bang utang na loob sa pamilya niya na tumulong sa atin noong... Utang na loob, ma? Iyan na naman ba ang gagamitin niyo? Ang putol ni Rafael sa kanyang ina. Lumapit siya sa matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sawa na ako, ma. Sawa na ako sa paggamit niyo ng utang na loob para kontrolin ang buhay ko. Ginamit niyo ang sakit niyo para saktan ang asawa ko. Ginamit niyo ang pagmamahal ko sa inyo para maging bulag ako sa kalupitan niyo. Tulad ng inaasahan agad na napahawak si Senyora Beatriz sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang humingal nang malalim ang kanyang katawan ay dahan-dahang napasandal sa pader ang kanyang muka. Ay tila nakakaranas ng matinding hapdi. Ang puso ko. Rafael, papatayin mo ba ako sa sama ng loob? Sa unang pagkakataon, hindi tumakbo si Rafael upang alalayan ng kanyang ina. Sa halip, kinuha niya ang bote ng gamot na laging dala ng matanda mula sa ibabaw ng lamesa. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang bote sa sahig. Ang mga piraso ng bubog ay humalik sa marmol, nagkakawatak-watak sa bawat sulok ng silid, kasabay ng pagkalat ng maliliit na puting tableta. Dumampot si Rafael ng isa at dinurog ito sa harap ng kanyang ina. Vitamins, ma. Alam kong vitamins lang ang laman nito. Alam kong peke ang bawat atake nyo tuwing kailangan nyo akong pasunurin. Ang sabi ni Rafael, ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkadismaya. Hindi nyo ako mahal, ma. Mahal nyo lang ang kapangyarihang mayroon kayo sa akin. Pero tapos na yon. Wala na si Isabela at kasabay ng pag-alis niya ay ang paggising ko mula sa bangungot na ito. Naglakad si Rafael patungo sa dambuhalang portrait ng pamilya ilustre na nakasabit sa sentro ng salas. Gamit ang kanyang dalawang kamay, marahas niyang tinanggal ang mabigat na frame mula sa dingding. Ang pagbagsak ng portrait sa sahig ay lumikha ng isang malakas na tunog na tila nagmarka sa katapusan ng isang dinastiya. Ang alikabok na nagmula sa likod nito ay lumipad sa hangin, tila mga alaala ng isang huwad na karangalan na ngayon ay naglalaho na. I'm leaving, ma. Hindi ko kailangan ng yaman na ito kung ang kapalit ay ang kaluluwa ko. Ang huling wika ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang abogado. Attorney, ihanda mo ang lahat ng papeles. I am renouncing my inheritance. Ibibigay ko ang lahat sa charity, maliban sa mga kailangan para sa paghahanap sa asawa ko. Ayaw kong may matira kahit anong koneksyon ko sa bahay na ito.
Bit-bit ang isang maliit na bali. Naglakad si Rafael patungo sa pintuan nang hindi muling lumingon. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan, ngunit mas masakit dahil alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang ang laban upang mahanap ang kapatawaran sa mga matang tanging pag-ibig lang ang ibinigay sa kanya, ngunit tanging pait lang ang kanyang isinukli. Nang sumara ang dambuhalang pinto ng mansyon, sa likod niya tanging ang malawak na kalsada at ang kawalan ng kasiguraduhan ang sumalubong sa kanya. Saan niya sisimulang hanapin ang isang pusong sinira niya ng paulit-ulit? Ang alikabok mula sa kalsada ay tila sumasama sa bawat hininga ni Rafael, nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan na hindi kayang pawiin ng anumang tubig. Nakaupo siya sa isang lumang motorsiklo na halos tanggal na ang pintura ang kanyang suot, na puting t-shirt ay naging kulay abo na dahil sa mahabang biyahe. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at tanging bulpen lamang ang hawak ngayon ay may mga kalyo na at itim na dumi sa ilalim ng mga kuko. Lumipas ang mga buwan ng walang humpay na paghahanap ng pagtulog sa mga mumurahing tuluyan at ng pagkain sa mga kalsada bago siya dinala ng tadhana sa maliit na bayang ito sa tabing dagat. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na patahian na gawa sa kahoy at semento. Ang amoy ng alat mula sa dagat ay humahalo sa amoy ng bagong tabas na tela. Mula sa malayo sa ilalim ng malilim na puno ng nara, nakita niya ang isang anyo na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Si Isabela. Nakaharap siya sa isang malaking mesa, abala sa pag-aayos ng mga makukulay na tela. Ang kanyang dating mahabang buhok na tila seda ay maikli na ngayon, ngunit lalong nagbigay diin sa kanyang maputlang ganda. Ngunit ang higit na nagpabagsak sa tuhod ni Rafael ay ang mapansin ang dahan-dahang paglaki ng tiyan ni Isabela. Ang munting buhay na dati ay isang pira-pirasong papel lamang na pinagtawanan sa kanilang mansyon ng ngayon ay isang buhay na katotohanan na nagbibigay ng bigat sa bawat hakbang ng kanyang asawa. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding panghihina. Napasandal siya sa puno, ang kanyang mga binti ay tila naging jelo sa lambot. Ang bawat paggalaw ni Isabela, ang pag-abot sa gunting, ang pagpunas ng pawis sa kanyang noo, at ang marahang paghaplos sa kanyang sinapupunan ay tila mga kislap ng liwanag na nagpapaalala kay Rafael kung gaano kalaki ang kanyang nawala. Gusto niyang tumakbo lumuhod sa paanan nito at humingi ng tawad hanggang sa maubos ang kanyang boses, ngunit ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila mga kadenang pumipigil sa bawat hakbang niya. Hindi siya karapat-dapat na dungisan ang kapayapaang itinatayo ni Isabela para sa kanilang anak. Sa kanto ng patahian, isang matandang tindera ang may bitbit na basket ng mga sariwang prutas. Lumapit si Rafael, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Naibibilin ko po ang lahat ng prutas nyo, pero pakiusap ibigay niyo po doon sa babaeng nasa patahian. Sabihin niyo po galing sa isang dumaraan na nais lamang magpasalamat sa kagandahan ng kanyang gawa. Huwag niyo pong sasabihin na ako ang nagbigay. Inabot ni Rafael ang huling piraso ng kanyang kinita mula sa pagkakargador sa nakaraang bayan. Pinanood niya mula sa dilim kung paano lumapit ang matanda kay Isabela. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng asawa, ang dahan-dahang pagngiti na tila isang rosas na bumubuka sa gitna ng tagtuyot. Ang simpleng kagalakang iyon ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa dibdib ni Rafael, isang hapdi na mas masakit kaysa sa anumang sugat sa katawan. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay nabahiran ng takot nang mapansin ni Rafael ang isang lalaking nakasandal sa isang poste malapit sa patahian. Ang lalaking yon na tinatawag nilang Makoy ay may malagkit at mapanganib na tingin kay Isabela. Ang bawat sulyap nito ay tila isang babala ng panganib na hindi pa alam ng kanyang asawa. Ang mga kamay ni Rafael ay muling naging kamao. Ang kanyang protektibong instinto bilang asawa at ama ay muling nag-alab sa gitna ng kanyang pagpapakumbaba.
Nang magsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag, naghanda na si Isabela na isara ang tindahan. Sa kanyang pagmamadali, nalaglag ang kanyang panyo sa harap ng pinto. Bago pa man siya makayuko, isang bantay na may mga sugat at dumi ang mabilis na pumulot dito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isabela. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang amoy ng dagat ay tila naglaho pinalitan ng isang pamilyar na amoy na matagal na niyang pilit nililimot ang amoy ng ulan at ng isang nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa Manila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan habang nakatingin sa lalaking nasa kanyang harapan, ang lalaking mukhang gusgusin at pagod. Ngunit may mga matang tanging siya lamang ang nakakakilala. Rafael! Ang bulong ni Isabela sapat na upang marinig ng hangin habang ang panyo sa kanyang kamay ay tila naging isang mitya ng isang apoy na hindi alam kung magbibigay ng init o muling susunog sa kanyang buong pagkatao. Ang panyong hawak ni Rafael ay tila isang puting bandila ng pagsuko, ngunit para kay Isabela, ito ay isang mantsa ng nakaraan na pilit niyang binubura sa kanyang gunita. Ang bawat sugat at dumi sa mga kamay ng asawa ay tila mga titik ng isang kwentong hindi na niya gustong basahin pa. Sa gitna ng nag-aagaw na dilim, ang mga mata ni Rafael ay nagniningning sa ilalim ng mga luhang pilit nitong pinipigilan isang pagsusumamo na tila humihingi ng isang pagkakataon sa gitna ng isang disyerto. Isabela, salamat sa Diyos na hanap din kita. Ang paos na tinig ni Rafael ay tila isang marahang hangin na nagpabuksan sa mga lamat ng puso ni Isabela. Akmang hahakbang ang lalaki upang hawakan ang kanyang braso, ngunit mabilis na lumayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang lumalaking tiyan, tila isang kuta na nagbabantay sa kanyang kaisa-isang kayamanan. Huwag mo akong hawakan, Rafael. Huwag mo akong lapitan. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng simoy ng dagat sa gabi, matigas at walang puwang para sa anumang init. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsamba sa asawa ngayon ay tila dalawang kristal na sumasalamin lamang sa galit at pagkadismaya. Ang Rafael na kilala ko, ang Rafael na nangakong poprotektahan. Ako ay namatay na kasama ng bawat pira-piraso ng ultrasound na hinayaan mong durugin ng nanay mo. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero lamang. Honey, please makinig ka naman sa akin. Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging duwag ako. Pero iniwan ko na ang lahat, ang yaman, ang mansyon, ang kapangyarihan ni Mama. Narito ako dahil ikaw lang ang kailangan ko. Gagawin ko ang lahat, Isabela, kahit maging alipin mo ako. Basta hayaan mo lang akong bumawi sa inyo ng anak natin. Ang sabi ni Rafael, at sa isang marahas na pagkilos ng kawalan ng pag-asa, dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng maputik na lupa. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa basang lupa. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa asawa ng may matinding pait. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Bumawi, Rafael, ang tiwalang sinira mo ay hindi parang basong nabasag na pwedeng idikit muli. Ang bawat luhang iniyak ko habang nakikinig sa mga pangungutya nyo, ang bawat gabing natulog akong gutom at nag-iisa. Lahat ng yun ay hindi kayang bayaran ng kahit anong pagluhod mo ngayon. Mabuti pang mag-isa kaysa muling bumalik sa impyernong yon. Umalis ka na, Rafael. Hindi ka kailangan dito. Dahan-dahang tumalikod si Isabela at pumasok sa loob ng patahian. Ang marahas na pagdikit ng mabigat na pinto ng kahoy sa hamba nito ay naglikha ng isang malakas at pinal na tunog na tila naghiwalay sa kanilang dalawang mundo. Sa loob sumandal si Isabela sa pinto, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon sa gitna ng mga tela at sinulid ay pinakawalan niya ang isang hagulgol na matagal na niyang ibinabaon.
Ang bawat hikbi ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa, ngunit ang sakit ay nananatiling nakabaon ng malalim. Sa labas hindi umalis si Rafael. Nanatili siyang nakaluhod sa ilalim ng nagsisimulang pumatak na ulan. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang sariling mga luha. Napansin niya ang ilang piraso ng basag na bote sa tapat ng pintuan ni Isabela, mga kalat na iniwan ng mga lasing sa kanto. Sa halip na tumayo at umalis, dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang mga hubad na kamay upang isa-isang pulutin ang mga matatalim na bubog. Ang bawat pagtusok ng salamin sa kanyang balat ay tila isang parusa na maluwag niyang tinatanggap. Mas gusto pa niyang siya ang masugatan kaysa ang mga paa ni Isabela ang tumapak dito bukas ng umaga. Nang sumapit ang madaling araw, ang liwanag ay dahan-dahang pumatak sa mukha ni Isabela. Pagbukas niya ng pinto, wala na si Rafael sa harap ng kanyang bahay. Ngunit sa kabilang bahagi ng kalsada sa isang ginagawang gusali, nakita niya ang asawa na may pasan-pasan na mabibigat na sako ng semento. Ang kanyang puting t-shirt ay basang-basa ng pawis at may mga mantsa ng dugo mula sa mga sugat sa kanyang kamay kagabi. Ang bawat hakbang nito ay tila isang sakripisyo, isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi siya susuko. Sa di kalayuan nakasandal sa isang poste si Makoy. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang eksena. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paglalaro ng isang maliit na patalim habang ang isang masamang plano ay tila nabubuo sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng umaga ay tila isang maling kasiguraduhan habang ang anino ng panganib ay dahan-dahang lumalapit sa maliit na paraiso ni Isabela. Ang bawat sako ng semento na pumapasan sa balikat ni Rafael ay tila isang bahagi ng kanyang mga kasalanan na pilit niyang binabayaran sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang kanyang balat na dati ay hindi nasisikatan ng araw sa loob ng mga de-aircon na opisina ngayon ay mapulang-mapula at puno ng mga gasgas. Ang bawat patak ng kanyang pawis na bumabagsak sa tuyong lupa ay tila isang piping dalangin para sa kapatawaran. Sa tuwing mararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kalamnan, tila ito ay isang paalala na ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay wala pang kasing pait ng mga luhang idinanat ni Isabela sa loob ng mahabang panahon. Sa pagtatapos ng bawat araw, ang kakarampot na kinita ni Rafael ay hindi niya ginagamit para sa kanyang sariling kaginhawaan. Sa halip, naglalakad siya patungo sa kaisa-isang botika sa bayan upang bumili ng pinakamahal at pinakamasustansyang gatas para sa mga buntis. Maingat niyang inilalagay ang lata ng gatas sa tapat ng pinto ni Isabela. Bago sumapit ang madaling araw, kalakip ang isang maliit na piraso ng papel na walang nakasulat na pangalan, tanging isang drawing ng isang maliit na bituin. Isang umaga, habang inilalagay ni Rafael ang gatas, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat, ngunit may talim na, tila kayang humiwa sa kaluluwa ni Rafael. Walang pasintabi niyang kinuha ang lata at marahas na ibinalik ito sa mga kamay ni Rafael. Ang lamig ng metal ay muling naging simbolo ng pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko kailangan ng awa mo, Rafael. Hindi ko kailangan ng anumang galing sa mga kamay na hinayaan akong malunod sa sarili kong luha. Ang boses ni Isabela ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang gatas na ito ay hindi kayang burahin ang katotohanan na tinalikuran mo kami noong pinakakailangan ka namin. Kung gusto mo talagang bumawi, umalis ka na rito at wag mo na kaming gambalain pa. Isabel, hindi ito awa. Ito ay tungkulin. Kahit hindi mo ako tanggapin, hayaan mong gawin ko ito para sa bata. Kahit bilang isang estranghero na nagmamalasakit lamang. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng matinding emosyon. Ang isang estranghero ay mas madaling patawarin
kaysa sa isang asawang naging kasabwat sa aking pagdurusa. Ang huling salita ni Isabela bago niya muling isara ang pinto, ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang pinal na hatol. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa isang maliit na barong-barong malapit sa konstruksyon, kinuha ni Rafael ang isang karayom at sinulid. Gamit ang kanyang mga bantay na puno ng kalyo at sugat, sinubukan niyang tahiin ang butas sa kanyang kaisa-isang t-shirt. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang pagsasanay sa pagtitika, isang pag-aaral sa pagiging payak na matagal na niyang kinalimutan. Doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang buhay na tinahak ni Isabela para lamang makasama siya noon, at ang bawat butas na kanyang tinatahi ay tila mga sugat sa kanyang puso na hindi alam kung kailan maghihilom. Nang sumapit ang hating gabi, ang katahimikan ng bayan ay binalot ng isang kakaibang init. Si Isabela na noon ay mahimbing na natutulog sa loob ng patahian dahil sa pagod ay nagising dahil sa isang kakaibang amoy, ang amoy ng nasusunog na tela at tuyong kahoy. Ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto ng kanyang silid, tila isang itim na anino na nagbabanta ng kamatayan. Sa labas, ang mga orange na dila ng apoy ay nagsimulang lumabas mula sa bintana ng patahian, dahan-dahang nilalamon ang mga kurtina at mga telang nakasabit. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong pader ay nagsimulang lumakas, isang nakakatakot na awit ng pagkawasak na pumuno. Sa gabi, ang liwanag ng sunog ay nagbigay ng isang madugong kulay sa buong paligid, habang ang init ay unti-unting nagpapatuyo sa bawat patak ng hamog. Nagising si Rafael mula sa kanyang pagkakahimbing dahil sa liwanag na nagmumula sa direksyon ng bahay ni Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok bago muling humarurot sa bilis. Wala siyang ibang naisip kundi ang kaligtasan ng kanyang asawa at ng kanilang anak. Sa gitna ng naglalagablab na gabi, tumakbo siya patungo sa panganib. Binaliwala ang bawat babala ng kanyang isipan dahil alam niyang sa loob ng gusaling iyon, naroon ang kanyang buong mundo na kasalukuyang nilalamon ng apoy. Ang gabi ay tila naging isang dambuhalang pugon na lumalamon sa bawat piraso ng pag-asa ni Isabela. Sa loob ng nagliliyab na patahian, ng hangin ay naging kasing kapal ng putik dahil sa itim na usok na pumupuno sa kanyang mga baga na nagiging sanhi ng kanyang walang humpay na pagkapos ng hininga at pag-ubo. Nakadagan sa kanyang mga binti ang isang mabigat na piraso ng kisame na bumagsak, sapat na upang hindi siya makagalaw, ngunit hindi sapat upang mawalan siya ng malay. Sa gitna ng naglalagablab na init, tanging ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakayakap sa kanyang sinapupunan ang tila nagsisilbing huling kuta para sa kanyang anak. Anak, huwag kang matatakot. Nandito si nanay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang bulong ni Isabela, ang kanyang tinig, ay halos pabulong na lamang dahil sa hapdi ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglamon ng apoy sa mga tuyong tela sa paligid ay lumilikha ng isang nakatatakot na liwanag, tila mga dila ng demonyo na naghahanap ng huling bahagi na hindi pa nasusunog. Sa labas, ang mga sigaw ng mga kapitbahay at ang tunog ng tubig na pilit na ibinubuhos sa apoy ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ngunit sa isang sandali, ang pinto ng patahian na halos uling na ay marahas na nayupi at bumukas dahil sa isang matinding puwersa. Isang anyo ng lalaki ang lumitaw. Sa gitna ng usok, ang kanyang mukha ay natatakpan ng basang tela, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon na mas matindi pa kaysa sa sunog sa paligid. Isabela, nasaan ka? Ang sigaw ni Rafael. Binaliwala niya ang bawat babala ng kanyang isipan at ang hapdi ng apoy na dumidikit sa kanyang balat. Nang makita niya si Isabela na nakahandusay sa ilalim ng nagbabagang troso, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Dinaluhong niya ang asawa at gamit ang lahat ng lakas
na mayroon siya, pilit niyang iniangat ang mabigat na kahoy. Sa eksaktong sandaling iyon ang isa pang bahagi ng kisame ay nagsimulang gumaralgal at bumagsak ng direkta sa kinaroroonan ni Isabela. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Rafael ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Ang nagliliyab na troso ay tumama ng direkta sa kanyang likuran. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila niluluto ng buhay. Ang hapdi ay gumagapang sa kanyang buong gulugod hanggang sa kanyang utak, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakayuko sa itaas ni Isabela, pinoprotektahan ng asawa at ang sanggol sa ilalim ng kanyang dibdib. Rafael, bakit? Lumabas ka na iwan mo na ako rito. Ang paghikbi ni Isabela ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng init. Hinding-hindi na kita muling iiwan, Isabela. Kahit buhay ko ang kapalit. Ang panginginig na sagot ni Rafael ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa pagtitiis ng sakit. Sa gitna ng kaguluhan nakita ni Rafael si Makoy na nagtatangkang tumakas mula sa likurang bahagi ng gusali. May hawak na isang galon ng gasolina na wala ng laman. Ang puot na nararamdaman ni Rafael ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. Nang maialis niya ang troso, mabilis niyang binuhat si Isabela sa kanyang mga bisig. Ang kanyang bawat hakbang sa gitna ng nagbabagang sahig ay tila paglalakad sa impyerno, ngunit ang bigat ng asawa sa kanyang mga kamay ay tila nagbibigay sa kanya ng pakpak. Nang makalabas sila sa nasusunog na gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanilang mga sugatang katawan. Ibinaba ni Rafael si Isabela sa damuhan bago siya tuluyang bumagsak sa tabi nito. Ang kanyang likuran ay puno ng mga paltos at sunog na balat. Ang kanyang malay ay unti-unti nang naglalaho o mamo, ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit pa ring inaabot ang kamay ni Isabela. Okay na, ligtas na kayo. Ang huling bulong ni Rafael bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at lumubog sa kadiliman. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Si Isabela na noon ay nakatingin sa walang malay na asawa ay biglang napakapit sa kanyang tiyan. Isang matalim at marahas na sakit ang gumuhit mula sa kanyang balakang, patungo sa kanyang sinapupunan, isang sakit na kakaiba sa lahat ng naramdaman niya noon. Ang kanyang pawis ay muling namuo sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay naging dahan-dahan at mabigat. Sa gitna ng mga asul na ilaw ng ambulansya, napaparating isang mainit na likido, ang dahan-dahang umagos sa pagitan ng mga hita ni Isabela. Tumingin siya sa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa, habang ang bawat segundo ay tila isang laban para sa buhay na hindi pa man naisinisilang. Ang kanyang sanggol ay nagpapasya ng lumabas sa mundong ito sa gitna ng abo at huling hininga ng sakripisyo ng kanyang ama. Ang bawat puting pader ng ospital ay tila sumasalamin sa malamig at malinis na panibagong simula, ngunit sa loob ng silid panganganak, ang hangin ay puno ng tensyon at matinding pagpupursige. Ang bawat berdeng guhit sa monitor ay nagpapakita ng mabilis at nerbyosong pintig ng buhay, isang ritmo na tila nakikipag-unahan sa oras. Si Isabela na noon ay hapong-hapo at basa ng pawis ay nakikipaglaban sa pinakamatinding sakit na naranasan niya sa kanyang buong buhay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan, ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na sa tindi ng kapit, habang ang bawat hila niya ng hininga ay tila isang panalangin na hindi mabigkas. Sa kabila ng kanyang sariling mga sugat, si Rafael ay pumasok sa silid na nakasuot ng puting gown ng ospital. Ang kanyang likuran ay balot ng makapal na benda na may mga bakas pa ng gamot. Ang kanyang mukha ay maputla at ang bawat hakbang niya ay may kasamang hapdi. Ngunit nang makita niya si Isabela, ang lahat ng sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng asawa, ang kanyang mga bantay na puno ng kalyo at sugat. Mula sa pagkakargador ay naging pinakamalambot na unan
para sa nangangatal na kamay ni Isabela. Nandito ako, Isabela. Hindi kita bibitawan. Hinding-hindi na. Ang bulong ni Rafael ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at lakas. Ang bawat pag-ire ni Isabela ay tinatapatan ni Rafael ng mahigpit na hawak. Tila ba nais niyang hatiin ang sakit na nararamdaman ng babae upang gumaan ang pasanin nito. Sa gitna ng huling matinding pagsisikap ni Isabela, ang silid ay biglang napuno ng isang bagong tinig, ang unang iyak ng isang sanggol. Hindi ito isang ordinaryong tunog. Ito ay ang tinig ng isang anghel na nagdedeklara ng tagumpay laban sa apoy at abo ng nakaraan. Ang munting sanggol na may mapuputlang balat at maliliit na daliri ay dahan-dahang inilatag sa dibdib ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit at ang lahat ng trauma ay tila natunaw sa bawat mainit na hininga ng bagong silang na buhay. Ang mga luha ni Rafael ay malayang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng kagalakan na tanging ang isang amang binigyan ng ikalawang pagkakataon ang makakaunawa. Habang nagaganap ang milagro sa probinsya, ang anino ng karma ay dahan-dahang lumulubog sa mansyon ng mga ilustre sa Manila. Sa loob ng madilim at malawak na salas, nakaupo si Senyora Beatriz sa kanyang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa isang tunay na stroke na tumama sa kanya nang malaman niyang iniwan siya ni Rafael at ang lahat ng kanyang yaman ay naglaho dahil sa panloloko ni Clara. Ang gintong mansyon na dati ay puno ng kapangyarihan ngayon ay tila isang dambuhalang litsyon na walang bumibisita. Si Clara ay tumakas na dala ang lahat ng natitirang pera ng pamilya, iniwan ang matanda na walang sino mang mag-aalaga, kundi ang sarili niyang mga alaala ng kalupitan. Ang ginto ay naging abo at ang mapagmataas na reyna ay naging isang bilanggo sa sarili niyang kaharian ng kalungkutan. Pagkalipas ng ilang araw sa maliit na silid ng ospital, sa probinsya ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig patungo sa higaan ni na Isabela. Nakita ni Isabela si Rafael na nakaupo sa tabi ng noy ng sanggol. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa maliit na mukha ng kanilang anak. Ang lalaking ito na dati ay sunod-sunuran sa kanyang ina, ngayon ay mukhang isang tunay na lalaki na nahanap ang kanyang tunay na layunin sa buhay sa gitna ng paghihirap. Dahan-dahang iniabot ni Isabela ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Rafael na dama ang gaspang ng balat nito at ang isang maliit na sikatris na iniwan ng sunog. Rafael, tingnan mo ang anak natin. Napakaganda niya, hindi ba? Kasing ganda mo, Isabela. Ang sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Sana ay mapatawad mo pa ako. Alam kong hindi sapat ang isang buhay para mabayaran ang lahat ng kasalanan ko. Pero handa akong magsimula sa pinakamababang baitang para lang mapatunayan na karapat-dapat ako sa inyo. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang hindi na puno ng pait, kundi ng pag-unawa. Tinitigan ni Isabela ang mga mata ni Rafael, nakita ang katapatan na matagal na niyang hinahanap. Sa huli, isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na tila nagsasabing ang taglamig sa kanyang puso ay tapos na. Rafael, gusto mo bang magsimulang muli? Ang tanong ni Isabela, ang kanyang tinig, ay parang isang awit ng kapatawaran. Hindi bilang mga ilustre, kundi bilang tayo lamang. Bilang ama ng anak ko na handang magsakripisyo para sa pamilya. Ang mga luha ni Rafael ay muling pumatak sa mubantay ni Isabela. Ang init nito ay tila isang selyo ng isang bagong pangako. Sa labas, ang mga alon ng dagat ay patuloy sa kanilang payapang paghampas, habang ang bagong silang na araw ay nagbibigay ng liwanag sa isang bukas na puno ng pag-asa at paghilom. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa dulo ng dagat ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon na humahalik sa buhanginan.
Sa harap ng isang maliit ngunit maayos na bahay na gawa sa kawayan at semento, ang amoy ng sariwang hangin at nilagang luya ay humahalo sa bawat hininga ni Isabela. Wala na ang mabigat at sumasakal na hangin ng mansyon sa Forbes Park. Dito sa gitna ng kapayapaan ng probinsya, ang bawat tibok ng puso ni Isabela ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim at payapang katuwaan. Sa loob ng silid nakaupo si Rafael, sa sahig ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpapakinis ng isang maliit na noy na gawa sa matigas na kahoy. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng sugat mula sa sunog at pagtatrabaho sa konstruksyon ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang kanyang dating mga mamahaling relos at suit ay napalitan na ng isang simpleng sando at short. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pag-aalinlangan. Ang bawat pag-agos ng pawis sa kanyang noo ay tila isang sakripisyong bukal sa kanyang loob na ibigay para sa kanyang mag-ina. Pumasok si Manang Rosa sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas para kay Isabela. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang mukha simula nang iwanan niya ang pagsisilbi sa mga ilustre upang sumama sa maliit na pamilya ni Isabela. Ihaheto na ang gatas mo at Rafael, magpahinga ka muna. Kanina mo pa inaasikaso ang noy na yan, hindi naman tatakbo ang sanggol. Ang biro ni Manang Rosa na may kasamang malamyos na halakhak. Sandali na lang ito, Manang. Gusto ko bago lumaki si Baby Esperanza ay komportable siya sa kanyang higaan. Isang bagay na hindi ko nagawa noong simula. Ang sagot ni Rafael sabay sulyap kay Isabela nang may pagsusumamo at pag-ibig sa kanyang mga mata. Isang hapon dumating ang isang abogado na mula sa Manila. May bitbit itong mga papeles tungkol sa huling hatol ng korte at ang kalagayan ng mga ari-arian ng pamilya. Nalaman ni Isabela na dahil sa panloloko ni Clara, halos wala nang natira sa yaman ng mga ilustre at ang tanging natitirang bahagi ay ang mga dokumentong nakapangalan pa rin sa kanya bilang legal na asawa ni Rafael. Ang mansyon ay nakatakda ng kuhanin ng bangko at si Senyora Beatriz ay kasalukuyang nasa isang nursing home nag-iisa at hindi na nakakapagsalita dahil sa kanyang paralisadong kalagayan. Kinuha ni Isabela ang panulat, ang kanyang mga kamay ay hindi nag-aalinlangan. Sa halip na kuhanin ang natitirang pera para sa kanyang sarili, nilagdaan niya ang paglilipat ng lahat ng pondo patungo sa isang pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng bauhan sa pamilya. Rafael, hindi natin kailangan ng perang ito. Ang yaman na nagmula sa sakit ng ibang tao ay hindi magdadala ng kapayapaan sa atin. Gusto kong magsimula tayo ng malinis, ang malumanay na wika ni Isabela. Inabot ni Rafael ang kamay ng asawa at hinawakan ito ng mahigpit. Kung yan ang gusto mo, Isabel, iyan ang gagawin natin. Ang kailangan ko lang ay ikaw at ang anak natin. Mas mayaman na ako ngayon kaysa noong nasa mansyon pa tayo. Nang muling mag-isa ang dalawa sa beranda, habang pinapanood ang pagsikat ng mga bituin, dahan-dahang kinuha ni Isabela ang isang maliit na kwadro mula sa loob ng kanyang silid. Doon sa loob ng salamin ay maingat na nakalagay ang papel ng ultrasound na punit-punit noon, ngunit ngayon ay maingat ng pinagdikit-dikit. Ang bawat lamat sa papel ay tila mga sikatris ng isang digmaang kanilang napagtagumpayan. Inilagay niya ito sa tabi ng kanilang unang larawan bilang pamilya, si Rafael, na karga ang munting si Esperanza at si Isabela na nakasandal sa balikat ng asawa. Alam mo, Rafael, noong gabing pinunit ni Mama ang papel na ito, akala ko ay wala na tayong pag-asa. Akala ko ay tuluyan na nating naiwan ang puso natin sa sahig na yon. Ang mahinang sabi ni Isabela, ang kanyang tinig, ay may bahid ng nakaraang pait, ngunit mabilis na napalitan ng init. Niyakap ni Rafael ang asawa, mula sa likuran ng kanyang mukha, ay isinandal niya sa leeg ni Isabela, dinarama ang bawat hininga nito. Patawad muli, Isabel.
Patawad sa bawat segundong hindi kita pinaniwalaan. Pero tignan mo tayo ngayon. Ang bawat lamat sa ating nakaraan ang nagpatibay sa ating pundasyon. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga sikatris, kundi nangangahulugan itong hindi na tayo nasasaktan tuwing hahawakan natin ang mga ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat hibla ng katahimikan sa paligid ay tila isang banal na basbas sa kanilang bagong simula. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang dahan-dahang paglalakbay na kanilang tinatahak araw-araw. At sa bawat pagdilat ng mga mata ni Esperanza sa umaga, nakikita nila ang liwanag ng isang bukas na kailanman ay hindi na muling mababalot ng anino ng mansyon. Isang tanong na lamang ang nananatili sa kanilang isipan habang nakatanaw sa malawak na dagat. Sapat na ba ang pagmamahal upang burahin ang lahat ng pait? O sapat na ang pait upang turuan silang magmahal ng mas tapat at mas malalim? Lumipas ang 3 taon at ang bawat araw na dumaan ay tila isang marahang paghimas ng tadhana sa mga sugat na dati ay akala ni Isabela ay hindi na kailanman maghihilom. Sa dalampasigan ng kanilang munting paraiso, ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay nagsisilbing oyayi sa isang payapang hapon. Pinagmamasdan ni Isabela mula sa beranda ang kanyang mag-ama. Si Esperanza na ngayon ay isang malusog at masayahing bata, ay mabilis na tumatakbo sa basang buhangin, ang kagalakang umalingaw-ngaw sa kanyang munting lalamunan ay mas matamis pa sa anumang musika sa loob ng isang mansyon. Si Rafael ay hindi na ang lalaking nakasuot ng plansadong suit at laging nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Ngayon, siya ay isang amang nakayapak, ang kanyang balat ay mas pamilyar na sa init ng araw kaysa sa lamig ng aircon. Nang mapansin niya ang tingin ni Isabela, tumigil siya sa pakikipaglaro at kumaway ng may kasamang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata, isang nangiting walang itinatagong takot o pag-aalinlangan. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa isang mabilis na oo. Para kay Isabela, ang pagpapatawad kay Rafael ay hindi isang kaganapang nangyari sa isang iglap, kundi isang araw-araw na pagpili. Pinili niyang patawarin ang lalaking naging duwag dahil pinili ng lalaking iyon na maging matapang at talikuran ng lahat para sa kanila. Ang mga sikatris sa likod ni Rafael mula sa gabing naganap ang sunog ay nananatili pa rin, ngunit hindi na ito paalala ng sakit, kundi ng isang pag-ibig na handang dumaan sa apoy. Nakamit na ba nila ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang nahanap nila ay hindi nagmumula sa dami ng ginto o sa taas ng pader ng isang mansyon. Ang tunay na kapayapaan ay ang kakayahang makatulog sa gabi na walang mabigat na lihim na dinadala at ang paggising sa umaga na alam mong ang taong katabi mo ay iginagalang ang iyong pagkatao. Wala na ang anino ni Senyora Beatriz na laging nakabantay. Ang matanda sa kanyang huling mga sandali sa nursing home bago ito pumanaw ng payapa ilang buwan, na ang nakakaraan ay nabigyan din ng pagkakataon ni Rafael na mabisita at mahinga ng tawad kahit na wala ng tugon ang mga labi nito. Isinara na nila ang aklat ng puot at sinimulang isulat ang kwento ng malayang pag-ibig. Ano ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay para sa atin? Ang kwento ni Isabela ay isang paalala na ang pagtitiis ay may hangganan at ang pag-alis sa isang mapanakit na sitwasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili. Itinuro sa atin ni Rafael na ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa yaman o sa pagsunod sa maling tradisyon ng pamilya, kundi sa lakas ng loob na aminin ang pagkakamali at ang dedikasyon na ayusin ang mga pira-pirasong tiwala na nasira. Ang pamilya ay hindi binuo ng dugo lamang o ng obligasyon, kundi ng respeto at pagpapahalaga sa isa't isa bilang mga individual. Sa huling sulyap ni Isabela sa luma at dinalit na ultrasound
na nakakuwadro sa kanilang dingding. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang mga punit ay naroon pa rin tila mga mapapait na linya ng nakaraan, ngunit ang kabuuan ng larawan ay nananatiling malinaw. Tulad ng kanilang buhay, ang bawat lamat ang nagpapakita kung gaano sila katatag. Dahan-dahang lumapit si Rafael at niyakap si Isabela. Mula sa likuran, ang init ng kanyang katawan ay tila isang baluti laban sa anumang lamig ng mundo. I love you, Isabel. Thank you for not giving up on us. Ang mahinang bulong ni Rafael habang ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ng asawa. Mahal din kita, Rafael, at salamat dahil pinili mong bumalik sa amin. Ang tugon ni Isabela, bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang amoy ng dagat, ang boses ng kanyang anak, at ang bawat segundong puno ng tunay na kaligayahan. Ang bawat sugat ay naghihilom at ang bawat unos ay may katapusan. Sa dulo ng lahat, ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong umaga na ating pinili para sa ating sarili.